Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dahil nasa bingit ng kamatayan ang ina ni Cassandra, napilitan siya magtungo sa Hacienda Sullivan upang humingi ng tulong sa nobyo. Ngunit wala doon ang nobyo at maraming revelasyon ang nalaman niya patungkol sa nobyo. Kapalit ng napakalaking halaga, napilitan siyang tanggapin ang alok ng ama ng nobyo na pakasalan si Rafael, ang kapatid ni Albert na inampo ni Don Carlos. Sa pagitan ng di maayos na relasyon ng mag-aama, makakaya kaya niyang mapagtagumpayan ang naging kasunduan nila ni Don Carlos? Magiging maayos kaya ang pagsasama nila ni Rafael kung ang tingin nito sa kanya ay tira-tirahan na lang ng kapatid nito at kung ang nararamdaman niya dito ay puno ng takot? Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na naman panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kanina pa palingalinga si Cassandra. Nagbabakasakali na may mahihingan siya ng tulong. Kung bakit kasi ngayon pa na flat ang gulong ng kotse niya, kung saan malayo na siya sa kabihasnan. Hindi pamilyar ang lugar at papadilim na. Nagsisimula ng kumabog ang dibdib niya sa kaba. Kung may masamang tao siyang makakasalubong, ay tiyak na wala siyang kahantungan kung hindi ang kapahamakan. Papunta siya sa bahay ng nobyo niya. Sinabi sa kanya ni Albert Sullivan na siya ay nasa kanyang bayan sa La Union. Wala siyang idea na ang bayang tinutukoy nito ay 12 oras ang layo mula sa Maynila. At ngayon, nawawala siya at hindi sinasagot ni Albert ang kanyang telepono simula noong nakaraang 2 buwan. Matindi ang pangangailangan niya, kaya siya nagpunta dito. Nagbabaka sakali na makausap si Albert. Kailangan niya ng pera para maipaopera ang ina niyang may sakit. Ang sabi ng mga doktor, kapag hindi pa rin ito naoperahan sa puso ay malaki ang tsansang atakihin itong muli. Traidor ang sakit ng ina, kaya kailangan niyang kumilos. Mayaman si Albert. Isa ito sa nagmamay-ari ng isang distilleria kung saan siya nagtatrabaho. Dati bilang isang clerk, na manligaw ito sa kanya ay sinagot niya agad dahil humanga siya sa sipag nito kahit mayaman na. Nang malaman nitong hindi pa siya nakapagtapos ng college, ay pinag-aral siya nito sa isang mamahaling university. Katatapos lang ng graduation niya noong 1 buwan at ngayon nga ay naghahanap pa lang siya ng trabaho. Hindi naman kasi nag-offer si Albert na pabalikin siya sa kumpanya nito. Ang gusto pa nga ng kasintahan ay huwag na siya magtrabaho. Ang kaso dumating naman ang problema niya sa kalusugan ng kanyang ina matapos itong atakihin sa puso noong isang araw. She needed 1 million at least. Kayang-kaya naman siguro siyang pahiramin ni Albert. Hindi naman ito madamot sa kanya dahil ito pa nga ang bumili ng kotse niya noong nakaraang taon. Second hand nga lang dahil binili daw nito sa isang kaibigan. Pero bukod sa pagbabayad nito ng tuition fee niya at pagbili ng kotse, ito na rin ang nagbabayad ng apartment na inuupahan niya sa Quezon City. In short, si Albert na ang bumubuhay sa kanila ng mama niya sa loob na mahigit na 1 taon. Muli siyang luminga sa paligid pero wala pa rin talagang tao. 5:30 na ang ilang minuto lang at tuluyan ng lalamunin ng dilim ang paligid. Niwala siyang kain dahil minamadali niya ang pagpunta dito. Maliban na kailangan niya ng pera, namimiss na rin niya ito. 2 buwan na niyang hindi nakikita ito.
Ang sabi kasi ni Albert ay abala ito sa parot pa rito sa Maynila at sa La Union dahil pinauuwi ito ng ama dahil sa ilang importanteng bagay. Ilang buwan na ring pasulpot-sulpot na lang si Albert sa apartment niya matapos hindi niya ibigay ang nais nitong makuha, ang pagkababae niya. Sa tagal na naging relasyon nila ay wala pang namamagitan sa kanilang dalawa. Kung mayroon man ay yung halik na lang na umabot hanggang sa dibdib niya. Albert was a good-looking man. Walang duda roon. Pero gusto niyang manatiling malinis at hindi siya pabor sa gusto nito. O siguro ay dahil nag-aaral pa siya noon. Kaya takot siya dahil baka mabuntis siya nito. O baka dahil hindi naman ito binabanggit ang kasal. Pero ngayong hinihingi na ni Albert ang pagkababae niya, ay buong puso niyang ipagkakaloob. Alang-alang sa mama niya na kailangan ng maoperahan. Isang busena ng mamahaling sasakyan ang nagpaigtad sa kanya sa pag-alaala niya kay Albert. Bumaba ang driver at lumapit ito sa kanya. Kahit paano ay nakahinga naman siya na maluwag. Sino ho ang hinahanap ninyo? Tanong nito na naka-uniforme pa. Tuluyan na nawala ang takot niya nang marinig ang magalang nitong tanong. Hinahanap ko ho ang bahay ni Albert Sullivan. Pero biglang tumirok po ang sasakyan ko. Ay kaano-ano ho ninyo si Sir Albert? Girlfriend po niya ako. Nakita niya ang pagkagulat at kalituhan sa mukha ng driver. Lumingon ito sa kotse at nagkamot ng ulo. Sandali lang ho. Mabilis itong tinungo ang sasakyan at may kinausap doon. Hindi niya maaninag kung sino ang kasama nito doon o kung ilan man ang kasama nito. O baka nagmukha lang madilim dahil padilim na rin ang paligid. Isang minuto din yata ang lumipas bago siya binalikan ng driver. Sumakay na lang daw ho kayo at sumabay sa amin. Wala namang gagalaw sa sasakyan nyo dito dahil sakop po yan ng hasyenda. Itinuro nito ang itim at makintab na Ford Expedition. Malayo pa ho ba ang bahay ni na Albert dito? Mga 3 minutes na lang ho, ma'am. Wala ho sa hasyenda si Sir Albert. Pero kung sira ho ang sasakyan ninyo, ipapakuha na lang namin sa mga tauhan ni Sir Rafael. Sino ho si Rafael? Kapatid ho siya ni Sir Albert. May kapatid ho si Albert? Nagduda siya sa lalaki dahil baka nagpapanggap lang itong kilala nito ang tinutukoy niya. Baka ho nagkakamali kayo o baka ibang Albert ho ang tinutukoy nyo. Kung dito kayo napadpad sa Hacienda Sullivan, at ang sabi ninyo ay Albert Sullivan ang hanap ninyo, tiyak ho ako na iisa lang ang lalaking tinutukoy natin. Malapit na hong gumabi. Wala na hong ibang daan dito at mahihingan nyo ng tulong. Walang nabanggit si Albert sa kanya na may kapatid ito. Ang nabanggit lang ng kasintahan ay ang ama at ang stepmother nito. Pero dahil wala naman siyang pagpipilian sa ngayon, napilitan siyang sumama sa driver patungo sa sasakyang dala at dinala ang shoulder bag at maliit na backpack. Wala naman kasi siyang balak na magtagal doon. Hindi niya inaasahan na ang kapatid ni Albert na tinutukoy ng driver ay ubod ng gwapo at malakas ang dating. Ito ang tipong kapag nakadaupang palad mo ay mas gusto mo nalang titigan na lang. Ang kaso, masyado itong formal. Tumango lang ito sa kanya habang siya ay matamis na ngumiti sa lalaki na gusto niyang pagsisihan dahil para lang siyang nagmukhang tanga. Sa gilid ng mga mata niya ay natitiyak niyang hindi na ito muling lumingon sa kanya. He looked snobbish and arrogant. Naiilang tuloy siya dahil tahimik din sa loob ng sasakyan habang binabaybay ang daan patungo sa bahay ng mga Sullivan. Puro puno ang madadaanan nila. Paliko kaya't lalong nagmumukhang madilim na ang paligid. Kung sa ibang pagkakataon ay katatakutan na niya ang kalagayan niya ngayon dahil ang nasa paligid niya ay mga estranghero. Pero kailangan niyang makipagsapalaran alang-alang sa kaligtasan ng mama niya. Natanaw niya ang isang grand mansion. Makalipas lang ang ilang sandali, hindi pa rin umiimik ang lalaki. Kung totoong kapatid ito ni Albert, napakalayo ng kaibahan ng dalawa. Si Albert ay palangiti at magiliw sa tao. Ang isang ito ay suplado at mahal yata ang bumigkas na salita dito.
O baka lang mataas ang tingin nito sa sarili at ang tingin sa kanya ay mababang uri ng babae. Karamihan naman ng mga mayayaman ay ganoon. Hindi na siya dapat magtaka pa, pero maswerte siya na ang isang tulad ni Albert ang naging kasintahan niya, na mababa ang loob at hindi tinitingnan ang katayuan niya sa buhay. Minahal siya nito kahit mahirap lang siya. Balikan niyo na, Bert, ang sasakyan ko para matingnan ang sira. Malalim ang baritono nitong tinig nang huminto ang kotse sa harap ng mansyon at bumaba ang lalaki. Kaya naman pala wala sa garahe. Ipinagamit sa kalaguyo niya. Napakunot ang noo niya. Hindi siya ang kausap ng lalaki pero tila patungkol sa kanya ang sinasabi nito sa driver. Kalaguyo? Oho sir, baka maayos naman ni Bert at madala pa dito. Tumingin ang driver sa kanya na makababa siya ng sasakyan. Isan ho siya patutuluyan ngayon. Nasa ibang bansa ho si Sir Albert. Ibang bansa? Walang sinabi si Albert na ng ibang bansa ito. Nakaramdam naman siya ng panik. Paano na ang mama niya ngayon? Sa guest room sa tabi ng library. Pasamahan mo siya kay Tinay. Sagot naman ng lalaki na hindi malang sumulyap sa kanya. Nasa ibang bansa ho si Albert? Pagkukumpirma naman niya sa driver. Oho, pero huwag ho kayong mag-alala. Tiyak namang ipapaalam ni Sir Rafael kay Sir Albert ang presensya niyo dito sa mansyon. Sasamahan kayo ni Tinay sa magiging silid niyo. Babalikan ko lang ho ang sasakyan ninyo para matingnan ng mekaniko. Anong ibig sabihin ng Sir Rafael ninyo na tingnan ang sasakyan niya kung may sira? Sasakyan ho kasi ni Sir Rafael ang gamit ninyong yon. Nawala na lang bigla sa garahe. Hindi na kami nagtaka kung si Sir Albert nga pala ang kumuha noon. Napakamot pa sa ulo ang driver bago sumakay sa kotse nito. May mga gusto pa siyang itanong tulad ng kung ano ang ibig sabihin nitong kalaguyo siya. Pero umandar na ang kotse sa harapan niya. At may katulong naman na umakay sa kanya para igiya siya sa loob ng mansyon. Nakakalula ang mansyon ng mga Sullivan. Maswerte siya dahil kahit gaano kayaman si Albert, ay siya napili nitong mahalin sa kabila ng hindi naman sila pantay ng estado sa buhay. Who is this young woman? Mahina ang tinig ng lalaki na nagpalingon sa kanya. Nakita niya ang matangkad na lalaki. Maybe in his 60s or 70s. Pero sa kabila ng katandaan, ay naroon pa rin ang tikas sa anyo at pananalita nito. May pagkakahawig din ito kay Albert. Naka-long sleeve ito na puti at itim na pantalon. May baston itong hawak pero maayos pa naman ang lakad nito. Magandang gabi ho. Bati niya sa matanda. Girlfriend daw ho siya ni Sir Albert. Anong katulong na kasama niya? Tumaas ang isang kilay ng lalaki na gusto niyang manliit. Para bang sinasabi nito na hindi siya dapat nandito. Wala dito si Albert, miss. Paano hindi mo alam kung nasaan ang anak ko? Hindi siya nagkamali ng sapantaha. Ito nga ang ama ni Albert. Paano niya sasagutin kung bakit nga ba siya nandoon? At kung bakit hindi niya alam kung nasaan ang boyfriend niya? He wasn't answering my calls. I'm sorry po sa pagpunta ko dito nang walang pasabi. Kailangan niyang maging formal, pero may paggalang para ipakita na may pinag-aralan naman siya. Baka isipin nito na naghahabol lang siya kay Albert dahil sa yaman nito. Ano ang kailangan mo sa anak ko na hindi na makapaghintay, miss? Cassandra, gusto niyang ipakilala ang sarili. May importante lang ho akong sadya sa anak ninyo. Nakita ko. Otherwise, wala ka dito kung hindi nga iyon mahalaga. Pero tulad ng sinabi ko, wala dito si Albert dahil nasa ibang bansa siya. Napalunok siya sa panlulumo. Kanina pa niya na alam na nasa ibang bansa nga si Albert. Pero hindi niya gustong umuwi. Magbabaka sakali siya na umuwi ito kapag nalaman na nasa asyenda siya. O kahit man lang sana makausap ito. Wala siyang ibang mahinga ng tulong kung hindi ang boyfriend niya. Walang magpapautang sa kanya ng 1 milyon.
lalo na't wala naman siyang ari-arian na pwedeng isanla niya. Makikiusap po sana ako kung pwede kahit makausap ko si Axel sa telepono. Importante lang ho talaga ang sadya ko sa kanya. Are you pregnant? Nakakunot na ang noo na matanda sa kanya. Hindi niya mabasa ang nasa mga mata nito. Mabilis siyang umiling. No. Your son and I are not lovers. Kung iyon po ang ibig ninyong sabihin, sir. Siguro ay pinaghihinalaan itong buntis siya at naghahabol siya ngayon kay Albert. Iyon ang gusto niyang ipagmalaki sa matandang ito. Hindi siya pumayag na magsama sila ni Albert o kahit may mangyari sa kanilang hindi pa sila kasal. Nagbago naman ang anyo nito nang marahang tumango. Tinawag nito ang katulong at ibinili na bigyan siya ng silid. Ang sabi po ni Sir Rafael, sa guest room sa ibaba daw po siya patutuluyin. Wika ng katulong sa ama ni Albert. Rafael, nagkita kayo ng isa ko pang anak? Yes po. Isinabay ho nila ako papunta rito dahil nasiraan ako sa daan. He was using my car pa. Baritonong boses na nagsasalita sa likod niya na nagpasakdo ng dibdib niya. That man was intimidating. Kung kanina ay unti-unti nang napapalagay ang loob niya sa ama ni Albert, ngayon naman ay nailang na naman siya. Dalawang mata ang kuryosidad na nakatingin sa kanya. Para siyang maliit na hayop na lalapain ng dalawang leon sa gitna ng gubat. Bakit ba kasi wala dito si Albert? Hindi ko alam na sa'yo pala yun. I'm sorry. Magpapahatid na lang ako sa bus station bukas. Never mind. But according to the mechanics, the car will be fixed 3 days from now. Walang piyesa sa bayan dahil sa Maynila pa nanggagaling yon. Kailangan ko rin hong makabalik ka agad sa Maynila. Tumaas naman ang isang kilay ni Rafael sa pagtawag niya ng ho. Hindi niya alam kung mas matanda si Albert dito o ito ang mas matanda. Alin man sa dalawa. Sa tingin niya ay kailangan pa rin niyang magbigay ng paggalang. Bukas na natin pag-uusapan ang pag-alis mo. Sabat naman ng ama ni Albert nang mawalan sila ng sasabi ni Rafael sa isa't isa. Susubukan ko makausap ang anak ko at ipaalam sa kanya ang presensya mo. Sa ngayon ay kailangan mo magpahinga. Dahil tiyak kong pagod ka sa 12 oras na biyahe. Did you drive alone? Yes, sir. Delikadong mag-drive ng sasakyan na mag-isa at luma na. Tingnan mo kung ano nangyari sa'yo. Ngayon ay matatagalan pa bago magawa ang sasakyan dahil sinagad mo sa biyahe. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi ni Rafael. Akala niya ay sa kanya ito nag-aalala na masira ang sasakyan nito. Iyon pala ay ang kotse lang nito ang iniisip. Ganito ba talaga ito ka-antipatiko? Pasensya na ho. In-charge niyo na lang po sa akin kung magkano ang aabutin ng repair. Kahit wala siyang pera ay kailangan niyang isalba ang pride niya. Katulad ng sinabi ko, huwag mo nang isipin yon. Kay Albert din naman yata manggagaling ang perang ibabayad mo. Bumaling ito sa matanda sa nagpaalam. Mamaya na ho ako maghahaponan, papa. Dumating ang veterinaryo para tingnan ang ibang tupa. Tupa? May tupa sa bahaging ito ng Pilipinas? Tinawag naman ng matanda ang katulong na may hawak na malata niya kanina. Si Rafael ay palabas na mansyon matapos yan itong insultuhin. Kahit gaano ito kagwapo at kasimpatiko, ay hindi niya gustong makadaupang palad ulit ito. Sa guest room sa itaas mo ilagay ang gamit ni Cassandra. Utos naman na matanda sa katulong na lumapit. Oho, Sir Carlos. So Carlos pala ang pangalan ng lalaki. Hindi naman ito ipinakilala ang kanyang sarili. Salamat po sa pagpapatuloy. Sana ho ay makausap ko si Albert dahil siya lang naman ho ang sadya ko rito. Tulad ng sinabi ni Rafael, makakabalik ka sa Manila kapag maayos na ang sasakyan mo. Magpahinga ka muna dahil mahaba ang pinanggalingan mo. Ipatatawag kita sa katulong kapag handa na ang hapunan. Hindi siya sang-ayon sa sinabi nitong manatili siya sa mansyon hanggat hindi naaayos ang sasakyan niya. Una kailangan niyang balikan ang ina na nasa ospital ngayon.
Nakisuyo lang siya kay Aling Melba. Nabantayan ito pansamantala dahil hahanapin lang niya si Albert. Pangalawa, hindi niya gugustuhing makasama si Rafael na yun ang ilang araw sa iisang bahay. Dagdag pa sa problema niya kung pati siya ay magkakaroon ng sakit sa puso. Tiningnan niya ang lalaking iyon at walang katamis-tamis sa katawan. Sayang, guwapo pa naman sana. Cassandra, right? Nagsalita muli ang ama ni Albert na pumutol sa iniisip niya. Marahan naman siyang tumango rito. Kapag may nagtanong sa'yo kung kaano-ano mo si Albert, sabihin mong kaibigan lang. Huwag ka na rin magbibigay ng ibang detalye. Sumunod ka sa katulong para makapagbihis at makapagpahinga muna bago ang hapunan. Sumunod siya sa katulong na umakyat sa grand staircase na kumikintab sa sobrang linis. Wala naman kasing alikabok sa mansyon dahil napapalibutan ito ng mga puno at ang hardin naman ay Bermuda grass. Hindi nakapagtataka na malamig ang simoy ng hangin kahit sa loob ng kabahayan. May malalaking chandelier sa itaas na lalong nagpapaganda sa kabuuan ng bahay. May malalaking wall paintings din na nakasabit sa dingding at mga antigong vase at display sa bawat sulok ng bahay. Isang magarang silid ang pinagdalhan sa kanya ng katulong. Nakabukas pa ang glass sliding door sa palabas ng balkonahe, kaya't sumasayaw ang manipis na kortina sa hangin na pumapasok sa silid. Kung sa ibang pagkakataon, ipagpapasalamat niya na naranasan niyang tumuntong sa marangyang bahay ng boyfriend niya. Tingin niya ay ito na ang una at huli. Kung pinagbawalan siya ng matandang Sullivan na sabihin kasintahan niya si Albert, ibig sabihin, hindi ito pabor sa relasyon niya sa anak nito. Lalong bumigat ang pakiramdam niya. Wala na ngang kasagutan ang suliranin niya sa ina. Nagkaroon pa siya ng suliranin sa relasyon nila ni Albert. Kapag nalaman ng mga ito na kaya siya narito ay dahil kailangan niya ng 1 milyon, lalong manliliit ang tingin ng mga ito sa kanya.